Mabuhay! Bago po ang lahat, hindi po Pipito ang pangalan ko. At wala rin po kaming kaugnayan sa isa't isa, maliban sa minsanang pagganap na naipalabas sa telebisyon noong nakaraang taon. Batid ko pong medyo naiinip na kayo at naisa ninyong magtapos ang palatantunang ito. Hindi ko po kayo masisisi. Hindi kayo naiiba sa ating mga mag-aaral na tingin ng tingin sa orasan, umaasang tutunog na ang hudyat ng katapusan ng klase. Kaya po hindi ko inaasahang makikinig kayo sa akin. Hindi ko rin naman inaasahan na matatawag ako at mabibigyang pagkakataon upang tumayo sa harapan ninyo at magbahagi sa ngalan ng aking mga kapwa guro. At katulad ng marami sa atin, matapos bunuin ang isang araw ng nakalilito at nakatutulirong pagsusulit, hindi ko na rin inakala na makakapasa ako. Nung malayo pa ang pagsusulit, nagbibiro pa nga ako sa aking mga estudyante sa kolehiyo na nais kong maging top-notcher. Akalain ko bang magkakatotoo? May kapangyarihan nga po siguro ang pagbibitiw ng salita. Kaya po, hihingi ako ng konti pang pagtitiis. Bagamat pipilitin kong manatili sa loob ng 10 minuto ang aking pagbabahagi. Araw ng linggo naman po ngayon, kaya isipin nyo na lang na ito'y para bagang pangangaral sa isang bahay-sambahan. Mayroon po akong isang kwento. Mayroon daw isang ama na pinagmamalaki ang kanyang mga anak sa kanilang panauhin. Wika niya, "Itong panganay ko, matalino at magaling magsalita. Paglaki nito, magiging siyang abogado. Malay natin, baka maging pangulo pa siya ng ating bansa." Ito namang pangalawa, palaaral rin, kahit may pagkamahiyain. Kaya paaaralin ko siya ng medisina, nang maging manggagamot. Narinig ng bunsong anak ang pangarap ng ama para sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Kaya tinanong niya ang ama, "Itay, ako po, ano po ang aking aaralin?" Sagot ng ama sa bunsong anak, "Ikaw, hindi ka kasing galing ng iyong mga kapatid. Mag-teacher ka na lang." Teacher lang. Hindi ko po alam kung naiinis kayo kapag nakaririnig kayo ng ganito. Sugutin kaya nitong ama na sabihin ito sa harap nating lahat na natitipon dito? Teacher lang? Gayap nga po ng nasabi kanina. Magkakaroon ba ng mga dalubhasa at profesional? Abogado, inhenyero, manggagamot, negosyante, manggagawa, guro, at iba pa, kung wala tayong mga guro? Kung taglay ko ang yaman ni Pacquiao, tutularan ko si Gat Jose Rizal. Magtatayo rin ako ng paaralan bilang ambag sa kinabukasan ni Inang Filipinas at ng kanyang mga anak. Pinapangarap kong makapagtayo ng kakaibang paaralan na magtuturo sa kakaiba ngunit mabibisang mga paraan ng pagkatuto, nahuhubog ng bagong salinlahi ng mga gurong mabubuti, magagaling at may malasakit sa kapwa nilikha, tao man o hindi. Ngunit, isa akong bituing walang ningning at wala pa akong kakayahang matupad ang pangarap na iyon. Samantala, ipagpapatuloy ko muna ang pagiging masigasig sa aking tungkulin bilang guro at naway maging mabuting halimbawa akong karapat-dapat tularan ng aking mga kalakbay sa pagkatuto. Sana rin may pagmalaki ako
May pagmamalaki ako ng aking mga magulang na naging guro rin sa mababang paaralang pampamahalaan. Wala po sila dito ngayon. At kayo, hinihikayat ko ring mangarap at magsumikap para sa ginhawa ng ating mga mahal sa buhay at ng ating bayan. Bilang pagtatapos ng aking pagbabahagi sa ngalan ninyo, sa aking mga kapatid, sa kaguruan ng Sambayanang Filipino, nais kong bumigkas ng pasasalamat. Maraming salamat sa mga nagtaguyod sa atin upang marating ang sandaling ito. Lalo na sa ating mga magulang at mga nagmamahal sa atin. Sa mga walang alinlangang naniwala at walang sawang nagbibigay ng kanilang suporta sa atin. Sige, isa pa, handugan po muli natin sila ng masigabong palakpakan. Korni mang marinig, ngunit hindi kami makatatawid sa pinagdaanan naming mga pagsubok at makapaglalayag sa maunos na karagatan ng buhay kung hindi namin kayo kakampi at katuwang sa pakikibakang ito. At sa ating katatapos pa lamang manumpa bilang mga kasapi sa kaguruan ng Sambayanang Filipino, ito marahil ang angkop na panahon upang bigyang pugay ang ating mga sarili. Oo, naririyan ang mga mahal natin sa buhay, handang umalalay sa atin. Ngunit tanging tayo lamang ang makasusuong sa pagsusulit. Hindi pwede ang kahalili o sab. At sa awa ng bathala, nakatawid tayo ng maluwalhati. Salamat sa Diyos. At ngayon, maaari nating palakpakan naman ang ating mga sarili. Nalampasan namin sa Pampanga ang pagsabog ng bulkang Pinatubo. Nalampasan dito sa Kamaynilaan ang hagupit ng bagyong Ondoy. Nalampasan ng Kabisayaan ang bagsik ni Yolanda at ng Lindol. Malalampasan din natin itong K-12. Makahahanap din ang karamihan sa atin ng hanap buhay. Matibay, matyaga, at mapamaraan ang Pinoy. Magtulungan tayong magkakapatid sa ating pananagutan para sa kinabukasan ng bayan upang maging mga guro tayong mabubuti, magagaling, at may malasakit. Katulad noong Pebrero ng taong 1986 sa EDSA, magbayanihan tayo upang ibangon muli ang dangal ni Inang Pilipinas. Upang buhayin muli ang kadakilaan ng sambayanang Filipino. Taas noo, kahit kanino, kahit saan mang sulok ng mundo. Mabuhay si Inang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Filipino! At muli, mabuhay po tayong lahat!